Yun boys, no? Dito ulit tayo sa garahe natin. Ito na yung update sa Project Levine natin. Sa harap, wala pa din naman nagalaw. So dito lang yung medyo merong major improvements. Kung makikita nyo dito guys, itong kaha natin, nasimulan na siya ayusin. So meron tayong mga naging problema. Ito, hindi ko alam kung anong ginawa nung dating may-ari dito, pero ayan siya. Binuklat namin siya kasi hindi mag-align na ayos yung pinto. And pagbuklat namin, ganyan siya. So tingin ko may ginawa sila dito kaya nagkaganito yung pinto. Tapos sa loob, ayan, tinabas niya to pero may anti-corrosion naman na. So andyan na din yung kaduksong niyan, ayan nasa baba. Nabuli na yan, ito nabuli na din. Medyo feeling ko malaki-laki yung gagastusin natin sa pintura, no? Pero wala, ganun talaga. Andyan na yan, so nasimula na, ditapusin na lang, di ba? Yung running board, ito hindi pa siya naiisampa. Bali sinusukatan pa niya, no guys, kung paano. Kasi ito alam ko, ibubukan niya pa to. Kasi ito yun, no, may kalawang na din yan. Tsaka yung ilalim niya. So hindi ko na alam kung paano ang gagawin niya dyan. So sa ngayon, wala, hindi pa pumapasok ulit yung latero natin. Ang gagawin ko, i-route natin yung mga harness. Para bago matapos yung bodyworks natin, diretso sampa na siya. So ang gagawin natin, pag didikit-dikitin natin or pag sasama-samahin na natin yung mga sockets dito para mailatag natin siya ng maayos. Dito dapat siya dadaan sa taas. So kung makikita nyo dito sa kabilang kotse, meron siyang mounting dyan. Ito, yan. Dito sasampa yung harness natin. Tapos itong firewall na to, hindi ko alam kung paano kasi medyo masama yung condition nito. Pero kasi mas okay na yata yan kaysa dun sa firewall natin ngayon. So ito may bangga to, diba? Ito sabi ko sa latero, pabulin na lang natin yan. Siya na yung bahala. Kaya pa naman daw, pero yun nga, hindi na sobrang sariwa yung firewall natin. Pero okay na yun siguro kaysa bumili pa tayo ng panibago, diba? And wala na din tayong budget. Medyo masakit na yung gastos natin sa mga kotse natin. Meron pa tayo dong binubuong Euro 1. Sabi ko, pagtyagaan na lang muna to. Siguro banda-banda dyan kapag nagka-budget tayo. Saka na lang ulit natin siya papalitan, no? Sa ngayon, yan muna. So tanggalin lang natin tong clip na to para ma-assess natin yung ilalim kung ano itsura. Buti natin to. Tingnan natin, assess lang natin yung damage. So hindi naman pala ganun kalala yung tama no, sa firewall. Ay, shit. Medyo malala pala, no? Pero bahala na, pabuli na lang natin yung salatero. Yun yung gagamitin natin na firewall. Pero yun, syempre manual yun. Ito, papaayos lang natin to bago natin siya pasampa. Ito yung binili natin sa AC System para sa Levine. Yan. Hindi ko tanda kung ano yung mga binili ko guys, no? Kasi ang dami natin biniling parts. May binili tayong mga parts para sa Euro, may binili tayong parts para sa Levine. Unbox lang natin to guys, no? Yan, bali ito yung laman niya. So check natin. So meron tayo ditong blower, condenser, tsaka yung center vents para dun sa atin. So sana naman okay pa to or good shit pa to. Yan, yun yung laman niya guys. So di pa naman natin yung kailangan. I-unbox ko lang para ma-confirm lang kung anong laman. Sa engine harness nito, hindi ko alam kung paano pa eh. So iniisip ko kung tayo mag-harness or mag-wiring. Pero hindi pa kasi ako maalam. So siguro tumawag tayo ng tulong sa tropa kung paano yung ginagawang pag-harness dito. Tapos ang plano ko sana, i-semi-wiretap natin siya. Lahat ng harness, patadaanin natin sa ilalim. Yung fuse box, dito pa din naman yung fuse box natin. Pero yung harness na iba, siguro sa ilalim na lang. Tapos sa loob, yan, papalitan natin lahat ng pedals natin. Ito. Kasi ito, alam ko customize na to. Kasi kung makikita nyo dito, ayan o. Binali lang nila para hindi tumama dun sa steering column. Kailangan natin yung palitan din. And then, kailangan natin makompleto yung mga linya, mga clutch. Sa clutch yata, meron naman na tayo. Ikakabit na lang yon. Tapos sa engine bay, wala naman na tayo dyan. Okay na muna yan, ganyan. Try natin i-mount din siguro yung facelift natin sa isang araw na. Pero hindi natin magagawa. So ngayon unahin muna natin yung harness natin habang wala pa. So ang plano ko
ang gagamitin muna natin yung stock na climate control ng 111 para mapagana yung sa AC, yung mga blower. And then, pag nailatag natin, saka natin siya i-convert na pang live-in. Pero pang samantagal, yung ganitong climate control muna yung gagamitin natin. So, ayun. Ganun muna yung gagawin natin. Kailangan nating makuha lahat ng sockets. Kasi yung dito naman sa harness natin, wala naman siya wala naman siyang putol. Ayan, kung makikita nyo, nandoon siya. Kusan lang natin yung bodega, pakita ko sa inyo yung harness. Ayan, bali ito nga pala yung harness natin. So, pagsasama-samahin na lang yan. And nga pala guys, bumili tayo ng socket last time sa Shopee, diba? Para dun sa taillights, dito sa taillights natin. And luckily, nung kinuha natin tong taillights, meron siya kasamang socket. So, itong socket na to, imi-mix and match natin siya dun sa socket na meron tayo dun sa livin natin para mapag-bolt on na lang siya. Tapos, ayun, yun na yung gagamitin nating socket para OEM pa din, diba? Kasi alam ko ito may clip, ayan nga, may clip siya. So, para OEM pa din yung clip natin, hindi tayo gagamit ng zip tie sa pag-lock or sa pag-secure ng harness. So, ito yung gagamitin nating socket. Pero bumili na din tayo ng mga socket, no? Yun lang yung gagawin natin ngayon. Bale, kunin lang natin itong mga harness na to, tapos latag na natin siya. Yung sa dashboard, ito yung sa dash. Ayan yung itsura niya. Yun yung dumaan sa taas. Tapos meron pa tayo ditong AC amp. Pang aircon. Sa blower. Tapos ito sa sending unit yata ito sa temp. Basta, yun. Hindi ko na alam. Tapos ito yung steering column. Papalitan din natin yan. Kasi yung sa steering column nung Levin, kung maaalala nyo, wala yung mga susian niya sa pinto. Ang gagawin natin, kukunin natin yung susian galing dito sa green, ililipat natin dito sa pinto nitong libin, tsaka dun sa trunk para may susian na tayo sa libin natin. Actually, mayroon tong susi guys, yan o. Kaso, hindi ko na makita yung susian kasi yung isa, ang alam ko nandito siya. Yung sa trunk, oo, nandito siya. Pero kasi yung susian nung sa dalawang pinto, hindi ko na alam kung nasaan. So, kailangan natin yung hanapin. Kung hindi natin makikita, edi kunin natin yung nandito. Meron pa naman tayo dyan. Dito sa last time, di natin nasimulan yung harness kasi dumating yung latero natin. So, ginawa niya to. Ayan, kung makikita nyo dyan. Ito yung condition ng kotse natin ngayon. So, ito, naayos na namin tong clearance nito. Yeah, di ba? Ganda na. So, konting adjustment na lang kasi, ayan hindi pa yung nakahinang. Butas pa siya doon sa loob. Hindi ko lang kung kita. And then, ayan, yung running board natin, nakasampa na din. So, kung makikita nyo dyan, okay na yung running board natin. Nakabit na din yan. May double wall siya sa loob. So, nalagay na din yung latero natin yan. Tapos, ito, yan, bulok to, guys. Pinalitan nyo na lang to ng bagong lata. And then, ito, yan, hinihinang na siya. Ganda! Ganda, ganda, ganda. Ang kulang na lang dito, bale, is yung ilalim. Tapos, yung sa pinto naman niya, okay na yung sumara. Ayan o. Boom! Hindi mo na siya kailangang ihampas. Yung sa last kasi, bago niya ayusin, talagang kailangan mong ihampas yung pinto para sumara siya. So, ngayon, smooth na siya and aligned na siya. Ito na lang, konting adjustment na lang dito kasi humilab yung lata nung wineld siya. Then, ito, tatanggalin natin ito sa salamin. Ito, takot lang ako tanggalin to kasi wala pa tayo nakukuha ang kapalit. So, ang plano ko, umanap muna ako ng kapalit nito bago natin siya tanggalin for security measures lang na meron tayong maiipalit if in case mabasag tong salamin natin. So, ayan, yan yung update sa kotse natin ngayon. Ibang-iba na siya. Ibang-iba na siya compared doon sa last time. Nabubuo na siya ng pakonti-konti. Then, dito sa ilalim, ayan, papalitan din niya to. Kasi bulok na din. And may bangga siya. Ayan o. Yan. Kita din yata dito sa taas. Ayan o. Yan. So, papalitan daw niya yan. Kasi may bulok. And mas okay naman para sa akin. And then, pagkatapos nito running board sa harap, yung firewall na, no? Hindi tayo makagalaw kapag yung firewall natin is ito pa din. Kasi, yun nga, kailangan nating magpalit ng firewall. Kasi butas siya. Pagka nalalagyan to ng salamin, pumapasok sa loob yung tubig. So, sabi ko sa kanya, unahin tong firewall para masimulan ko na din tong engine bay. Yung mga kailangan ikabit, na ikabit na natin.
And ayun, yun ang naging usapan namin. So sa mga susunod na araw, after dito sa cutting board na to, ito naman yung gagawin niya. Para masimulan ko nang ikasampa yung makina and yung wirings, etc. Hindi lang natin maisampa yung harness ngayon pa kasi pag tinanggal yung firewall, baka masunog yung harness. So, sabi ko saka na lang pagka nandiyan na yung firewall natin na bago. Simulan na natin yung harness nito, ilatag natin. Tapos, tingnan natin kung ano yung matatapos natin ngayon. Yan. Gulo. Bale, nasimulan ko na to kahapon. Tinay ko lang. Kinuha natin yung harness nung dashboard. Tapos, tinitignan ko kung paano siya i-mount dito. Pero, di ko talaga siya ma-figure out. So, pag-isipan pa natin muna kung paano. So, sa ngayon, kunin natin yung harness nung harapan. Nakasampa sa nose frame. Yan o. Bale, ito yung dalawa nating harness. Sampa lang natin to. Tapos, tingnan natin kung ano yung matatapos natin sa harness ngayon. Baklasin lang natin itong radiator, no? Kaya nga pala naisampa natin siya, guys, no? Hindi natin siya tatapusin kasi ito pipinturahan pa to. Tsaka gagrinderin pa yan. Hindi na din natin naasikaso. Patagal ng patagal. Dami nating din nagagawa dito sa kotse natin. Sandal lang natin siya dyan. Tapos pwede na tayo magsimula sa harness. So pipili lang tayo kung alin doon sa dalawa yung mas sariwa yung mga sakit. Kasi tinatamad na ako magpalit ng sakit. Ito yung harness ng green natin. Tingin ko mas sariwa to. Ito na lang yung kakabit natin. Actually guys, dapat yung isang harness yung kakabit natin. Kaso kanina, habang naglalatag ako, naapakan ko yung mga sakit. So naubos siya. So kompleto naman tayo sa clips dyan, no? So dapat din na tayo magka-problema sa mounting. Unahin natin tong ABS relay para kahit papaano meron tayong nakakabit na dyan. Ito sa fan. Ito sa busina. And then, ito sa radiator fan. Ito sa mga ilaw, tatlo. Tapos ito yung fuse box. Ito yung papasok sa loob. So ngayon pala guys, try natin yung mas mahabang format, no? Kasi yung ginagawa lang natin nung nakaraan, yung mga simpleng ano lang. I mean, yung mabilis ang video lang, mga 10 minutes, ganyan. Ngayon try natin na mas mahaba. Kasi parang ang hilaw nung video kapag yung mabilisan lang. So, this time, try natin ng mas mahaba. Yan, kumuha tayo ng 10mm na bolt tsaka ng... Actually guys, itong dapat ganito yung ginagamit dyan. Hindi ko alam pero lahat ng nakita kong ground ng mga binaklas natin, ganito yung ginagamit na bolt kapag sa ground. So, mount lang natin siya dito. Yan. Tapos itong tatlong socket na to, ito sa alarm yata to. Sa hood pala. Sa hood opener na sensor. Ito, saan nga ba to? Hindi ko maalala, pero ito sa ABS. Tama, ito sa ABS pala, itong dalawa. Yan. Tapos itong isa sa ano to, washer tank ng windshield. Hindi na natin muna ihigpitan, no, kasi hindi pa naman natin siya talaga bubuuin. Sinampa lang natin para may progress tayo kahit konti. Baka pala guys, isunod natin tong mga to. Grinderin na natin yung mga yan para ma-mount na natin yung mapinturahan na siya, diba? Yan. Oo nga, kulang tayo ng isa. Tignan natin siya dito para kumpleto yung clips natin, no? Ganyan tayo guys pag nagbubuo ng kotse, no? Gusto ko lahat as much as possible kumpleto, tsaka rig. Medyo maselan tayo pagdating sa mga ganito kaysa babastahin natin yung mga kabit ng kung mga parts, no? So una-una sayang yung labor, yung oras, yung pagod.
Kung hindi naman natin siya ayusin. Ito fuse box. Padaanin na natin siya dun sa loob. Gawin na natin itong fenders. Yan. Ngayon, hanapin natin kung saan dadaan yung harness. Hindi natin ito mararoute ng ayos lahat ngayon, no? Kasi wala pa yung dito natin. Kasi di ba dapat may cover pa yan? Hindi pa naman natin naiisampa. So, ngayon, pagkagapangin lang natin tong harness na to. Yan. Ito sa fuse box. So, ito dito. Yan, ganyan siya. Kulang ulit tayo ng dalawang 10mm bolts. Pumili tayo ng 50 pieces na synchromated bolts na ganito. Pero, hindi pa natin siya ikakabit. Saka natin siya ikakabit kapag pininturahan na yung kotse natin. So, sa ngayon, kailangan lang muna natin silang ma-mount. So, ito, mga to, ma-mount lang natin. Na ikakabit pala natin ito fuse box. Yan, mounted. Then ito, dito dapat yan eh, oh. Tsaka dito. Wala akong zip tie. Yan, kumuha lang tayong dalawang zip tie. Lagyan natin yun. Ito ay pangsamantagal. Pangsamantala lang to guys, no? Kasi hugutin pa din naman to. Kailangan lang natin siya maisampa dito or maisabit. Kasi ngangit-ngitin na naman yan ng mga aso. Actually guys, kaya makalat yung girahe natin dahil sa mga aso, no? Sobrang dami nila dito pag pumupunta. Ito yung ginagawa nilang tambayan. Yan. Tapos may isa pa yung clip dito. Yan. Diba? Mounted. Balik na natin tong fenders. Kasi ang kalat. Ganyan lang tayo. Sabit-sabit lang muna. Kasi hindi pa naman natin siya may kabit ng diretso. Yan. Diba? May harness na tayo. Basic lang, mabilis lang. Tapos balik lang natin itong radiator. Nakamount na yung radiator natin, nakamount na yung harness. Tapos yung isa pa pala, no, may body ground pa nga pala tayo. Kaya nga pala natin ito kinuha. May body ground pa tayo dito sa ilalim. Yan. Mounted. Okay naman na yan. Tapos, so hydrovac, hugutin muna natin guys. So sa loob niyan, meron yung 4 na bolts. So hugutin lang natin itong 4 na bolts. Tapos, okay na muna tayo. Ito na muna yung huli natin gagawin sa kotse natin. Tanggal na natin itong 4 na bolt. So mahugot na natin itong hydrovac. Double din natin. Bale, tatabi muna natin ito kasi tatanggalin din naman siya kapag nagpalit ng firewall. So, tabi na lang muna natin siya ngayon. Tinabi lang natin yung hydrovac natin and ito yung condition or ito yung itsura ng labi natin ngayon. So, bale na-mount na natin to mga harness. Yan. Tapos, siguro bukas, hindi ko lang kung papasok yung latero bukas eh, pero sabi niya papasok daw siya. Tatapusin niya na tong running board natin, tsaka itong quarter panel. Tingnan natin kung matatapos niya bukas para masimulan na yung firewall nitong isa. And then, ano pa ba susunod natin? Yung sa loob kasi guys, hindi pa natin siya malatag, no? Kasi ang kalat pa. Makalat na nga siya, tapos hindi pa din natin siya pwedeng ilatag dito sa gilid. Kasi itong gilid, linisin pa yan. Hindi pa nalilinis yung mga pinagspatan. Tapos lalagyan pa ng anti-corrosion para hindi mabulok. Hanggat hindi ito natatapos, hindi natin masisimulan yung harness. So, dyan kasi dadaan yung harness, no guys. Doon, sa butas na yan. Papunta dito hanggang sa palikod. Which is, ito yon. And yung sa dashboard naman, dito yung sa taas. Pero since papalitan natin to, hindi mo na natin siya maisampa. So, siguro hanggang dito na lang muna yung trabaho natin sa libin natin, no. Madami pa tayong kailangan gawin, no, pero konti-konti lang.
Tapos yung sa harness ng pinto, yan, ito yung harness ng pinto natin. Bale, itong dalawang socket na to na nasa dulo, itong tatlong socket na to na nasa dulo, kukunin natin to lahat. Tapos pag hiwa-hiwalayin natin yung harness nito, ilipat natin siya dito. So yun guys, no, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin. At least may natatapos tayo kahit pa konti-konti, and mahaba-haba pa to, pero at least 'di ba, gumagalaw yung project natin. Tapos nga pala guys, ito. Yan, yung bar na yan. Papalitan natin yan, kukunin natin yung sa local. So, yung sa AC system natin, pinakita ko sa inyo na bumili tayo ng AC system. Bumili tayo nito, yung center vents, tapos ito, blower, tsaka yung evaporator natin. Bale, hindi ko alam kung saan ko nalagay yung evaporator, pero dito lang naman siguro yun. And then, kukuhanin natin tong, asa na yun? Itong bar na yan. Yan. Ito yung galing sa local na 111. Bale, susukatin natin yan. Dito natin isasampay yung mga pedals, pati yung steering column dyan din. Tapos yan din yung magiging basis natin ng sukatan para dun sa firewall natin. So, yun yung gagawin natin para mabuo yung AC natin tsaka yung dash. And then, latag na lang ng harness doon, di ba? Mahaba-haba pa. Hindi pala mahaba-haba. Mahaba pa talaga. Ay, nakakapagod, pero kailangan natin siyang matapos kasi nandito na tayo. So, ayun. Hanggang dito na lang muna yung video natin guys. Hanggang susunod na lang ulit. Thank you. Peace out.